Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay may nagpagawa pala sa atin ng parol project daw sa kanilang school. Dahil malapit ng Kapaskuhan kaya atin naman itong pinagbigyan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Tuwa ka din ni Humir. Pagising ko ngayong umaga ay pumunta dito ang tiyahin ng asawa ko para magpagawa ng parol para sa kanyang apo. Dahil project nila ito sa kanilang school. Nagustuhan kasi nila yung ginawa kong Christmas wreath nakaraang buwan at inilagay ko dito sa aming pintuan. At ito yun siya mga kapugi at umabot ng 5.3 million views sa pag-upload ko ng video. Sa di pa nakapanood ay panoorin nyo na mga kapugi. Kumuha pala ako dito ng dahon ng niyog para gagamitin ko sa paggawa ng parol. Ang nagbibideo pala sa akin dito yung aking asawa at dito lang yan malapit sa aming bahay mga kapugi. Dito lang yan sa tabi ng kalsada. Pagdating ko dito ay kumuha na ako ng mga dahon na magaganda. Ang gagawin natin parol dito ay pure organic mga kapugi. Walang gagastusin at puro niyog lang ang gagamitin. At sa oras na ito ay pinag-isipan ko pa kung anong design yung aking gagawin. At nakuha ko na dito yung mga dahon na aking gagamitin sa paggawa ng parol. Itinabi ko muna ito dahil may pumasok na idea sa aking isipan. Paano kaya kung ilagay natin ito sa paggawa ng parol? Tangkay ito ng bunga ng niyog na natuyo at marami ito sa palibot dahil noong nakarang araw ay mayroong nagkakanggot dito ng niyog at kumuha lang ako dito na sakto lang sa aking gagamitin at ito yung nakuha ko lahat mga kapugi. Pagkatapos ay nasimulan na ako dito gumawa ng parol at kinuha ko na dito yung isang parte na hinati ko kanina. Binawasan ko lang ito ng kaunti para mabaloktot ito ng pabilog at ang ginamit ko dito na pantali ay ang straw lang mga kapugi at tinali ko na kaagad dito sa gagawin nating parol at ang sobra na pantali ay pinutol ko gamit ang kutsilyo at nang simulan na ako dito maghabi ng dahon ng niyog. Dahan-dahan lang ang paggawa ko dito mga kapugi para hindi kaagad maputol yung matigas na parte. Ang ginamit ko palang dahon ng niyog dito ay malapit sa talbos kaya kahit binabalik ko mo ang mga tangkayin nito ay hindi kaagad nababali. Sobrang napakadali lang itong gawin mga kapugi. Sa una ay malilito ka talaga pero kapag paulit-ulit mo nang ginagawa ay makakabisado mo na. Ito rin yung pinakaumpisa sa paggawa ng basket at paggawa ng sombrero gamit itong dahon ng niyog mga kapugi. Pagkatapos mo nang binuhol lahat ng mga dahon, baliktarin mo lang kaagad ito, hawakan ang dulo nitong dahon at hilahin ng dahan-dahan. Dahil kapag binigla mo ito kaagad mga kapugi ay madaling mapunit itong mga dahon at ayusin yung mga bahagi na may mga nakapilipit dito na dahon bago ulit ito hilahin para maganda ang kinalabasan ng yung ginagawa. Ulit-ulitin mo lang ito hanggang sa ito yung higpitan ng tuluyan at nung matapos mo na itong mabuo, kunin mo yung mga dulong nitong dahon at putulin gamit itong gunting. Ang purpose nito ay para hindi ka mahirapan sa pagsuksok ng dulong nitong dahon ng niyog. Kailangan mong isuksok ang bawat dulo nito para hindi lumuwag itong mga dahon, lalong umigpit at tumibay kapag ito ay yung ginawa. At bago mo putulin itong mga dulo ay hilahin mo muna ito para humigpit yung paghabi mo ng dahon ng niyog. Pagkatapos ay dito mo na putulin yung sobra na dahon gamit itong gunting. Sobrang napakadali lang diba mga kapugi. Pagkatapos natin gumawa ng katawan ng parol ay kumuha naman tayo ulit dito ng dahon ng niyog dahil gagawa tayo dito ng buntot ng parol. Para may design naman ay gagawin natin itong star at kailangan natin dito ay dalawang dahon ng niyog at tinatin natin ito sa dalawa para ito ay maging apat na. Tiniklop ko ito na pantay ang bawat dulo nito at panoorin nyo na lang mga kapugi kung paano ko ito ginawa. Kung gusto nyo matuto sa paggawa nitong star ay gagawa po tayo ng tutorial dito mga kapugi para magaya nyo ito at makatipid po kayo tuwing Pasko. At nung natapos na akong gumawa ng star dito ay kumuha na ako dito ng yarn ng pantali para idikit itong tangkay ng bunga ng niyog dito sa katawan ng ginagawa natin parol. Binolbol ko ang dulo nitong tali para kung tumugos ito sa tangkay ng bunga ng niyog ay hindi kagad ito matatanggal. At naganap na ako dito ng area na pwede natin tusukan. Naisipan kong gamitan ko sana ito ng glue para maidikit natin ito dito kaso parang hindi matibay kapag ito ang inilagay.
palay dahil kapag natuyo na itong dahon ng niyog ay baka hindi na dumikit itong ginamit nating pandikit, kaya tali na lang ang naisipan ko ditong pampalit para kahit matuyo man itong mga dahon ay matibay pa rin ito katulad ng inyong relasyon. Magkabilaan pala ang paglagay ko dito mga kapugi. Hinigpitan ko lang ang paglagay ng tali para matibay ang pagkakayari, at kapag tiningnan mo ito sa malayo ay parang bulaklak na nakadikit dito sa parol. At yun ang naisip ko kanina nung kumuha ako ng tangkay ng bunga ng niyog. Lahat ng bagay sa iyong paligid ay meron paggagamitan. Nakadepende na lang sa iyong pamamaraan kung paano mo ito mapapakinabangan. Sa totoo lang mga kapugi, bigla lang naman ito sumagi sa aking isipan. Mga idea na hindi ko inaasahan na may maganda palang kalalabasan. Sa mga nagsasabi na mambalis po itong malanta, yes po, totoo po iyon. At base po sa aking experience sa mga nauna kong nagawa, tumatagal po lamang ito ng 2 o 3 buwan. Basta po wag lang ito mabaybilad sa araw. Sa Pasko lang naman po magagamit natin ito, kaya isakto na lang natin sa buwan ng Disyembre. Ang kagandahan lang po sa paggawa natin ng parol ay wala tayo na ilabas na pera sa pagbili ng mga materyales, at eco-friendly pa ito sa kapaligiran. At pwede niyo naman itong pinturahan at dagdagan ng palamuti na naaayon sa iyong kagustuhan. Fast forward na pala tayo mga kapugi, malapit na pala tayo matapos sa paggawa ng parol. Tinali ko na pala dito yung mga star na aking ginawa kanina, at naglagay na rin ako ng star dito sa gitna ng parol. Tinali ko lang ito na maayos para hindi ito mahulog, at naglagay na din ako dito ng tali para may masasabitan. At natapos na rin sa wakas itong ginawa kong parol mga kapugi, pure at 100% authentic na gawa ni Kapugi. At pagdating dito ng hapon ay dumating dito ang aming tiyahin na nagpagawa ng parol para sa kanyang apo, dahil kinabukasan ay dadalhin na ito sa paaralan, at labis naman ang tuwa ng kanya itong makita. Kaya hanggang dito na lang ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. May talang tuwa sa din ni Humir. Pag nakita ini. Shoutout nga pala kay Gerald Garciano Nebria, watching from Quezon Bukidnon, kay Marisa Lubindino, watching from Santiago City, Isabela, kay Prince Bong at sa mga tropa niyang malakas mamulutan sa inuman, kay DC Ilardo Bigas at sa Ilardo and Bigas family, from Pasay, kay Maylene Sinas Guila, watching from Erosen Sorsogon, kay Don Dinyo Gaho, watching from Bulusan, kay Tomador Peliglorio, kay Balk Bongkalis, watching from Calaucan na taga Santa Magdalena Sorsogon, kay Natnat Compassion Liabore, watching from Leyte Leyte, kay Pedro Lostado, kay Ordanza Solano Jean, watching from Kuwait, at sa pamilya niya dyan sa Wasalbay, Solano family at Lumibaw, Ordanza family at Bongkaling family na taga Dangkalan Bulusan Sorsogon, kay Emerald Green, kay Sabungwero Parabulang, kay Nelson Baluloy at Victorino Guarin na taga Katanagan Huban Sorsogon, kay Amaze Vlog at kay Narciso John Marco at sa kanyang asawa na si Jig Marco na taga Antipulo Rizal. At hanggang dito na lang mga kapugi, maraming salamat.